Ang daming kukun dito sa harapan natin. O bawat colony may queen? Isang colony, isang queen po. Industriya at kultura. Meron silang mga paniniwala tungkol doon sa mga ahas. Kapag hinalo nila sa alak, it becomes an aphrodisiac. Ang kanilang kontribusyon sa mundo, posible umanong maglaho. Ito daw yung mga bubuyog na na-reach na nila yung kanilang lifespan. Oh no, this must be a victim of trapping. Kaya ang kanilang presensya, Oh my God, why yan nakabas? ang pakay naming makunan. Oh my God, kita-kita. Napaka-fulfilling na makatulong at makapagbigay ng assistance. Habang nandito ang Born, nandyan kami para mas lalong maintindihan nila kung bakit kailangan mag-exist itong mga wildlife. Sinong mag-aakala na sa manipis na hibla mula sa laway ng uod? Katumbas ang pinakamahal na seda sa buong mundo. Pero sa bawat hibla, buhay ang nakataya. Sa Kapangan Benguet, may tinig na naririnig. Kapag pinakinggan mo ng maigi, galing ito sa libo-libong silkworm. Sarap na sarap sila sa pagkain ng dahon ng mulberry. Ang isang ito, slowly but surely ang paghahanap ng dahon. Bulag ang mga silkworm, kaya umaasa sila sa amoy ng mga dahon ng mulberry. Sa loob ng 3 linggo, wala silang ibang gagawin kundi kumain ng kumain. Wow, sana all! Don't worry dahil mabilis ang kanilang panunaw. Lalo na't kailangan nilang magpalakas para sa malaking misyon. Nakilala ko si Mang Joseph, nag-aalaga ng mahigit 3,000 silkworm sa kanyang bahay. Ito lang kinakain nila. Ito lang yung gusto nila. Oo, wala nang iba. Yung mulberry pala, magaspag yung ano, parang isiis, yung dahon ng isiis yung panglinis natin sa probinsya sa mga, kaldero. So ito yung gustong kainin ng ating mga larva. Ito lang kinakain nila, wala nang iba. So sa isang dahon, may uumpisa sila dun sa gilid. Ito sa ganito na dahon, sa gilid ng dahon, kinakain nila isa-isa hanggang sa maubos nila yung buong dahon. Kaya makikita mo, yung isang ganitong dahon, sabi nila 3 times a day sila magpakain. Galing daw ang mga silkworm sa Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute o DOST P3 bilang kabuhayan. Babayaran namin ito, yung silkworm. Pag nagkukun. Araw-araw niyang sinisiguro na hindi basa ang dahon na ipapakain sa silkworm. Kung basa yung dahon, magkasakit yung Most likely because of fungal, fungal, no? Kasi yung change in color, kapag mataas nga naman yung moisture content ng pinapakain natin, it breeds the growth of fungi, which eventually affects them. So kapag naapektuhan sila, mamatay. O yung kaya binibitin namin yung kapag pagbasa, ganun na lang. Ganyan. Hanggang sa matuyo. 400 pesos kada kilo ng kukun ang kita ni Mang Joseph. Ang ganitong karaming silkworm, maaari raw makabuo ng isang pure silk barong sa halagang 50,000 pesos. Kain dito, kain doon, yan ang buhay ng mga silkworm. Pero habang sila ay lumalaki, gumagawa sila ng kahanga-hangang bagay. Pagkatapos kasi ng 3 linggong malait olyoken, unahan na sila sa paghahanap ng espasyo para gumawa ng kanilang kukun. Gamit ang tila laway na lumalabas sa kanilang spinnerets, ang organ na naglalabas ng silk, mas manipis pa raw ito sa buhok ng tao at posibleng kasing tibay ng alambre.
Nagpapaikot-ikot ang silkworm ng mahigit 300,000 beses hanggang sa mabuo ang malasapot ng cocoon. Buti na lang hindi sila mahiluhin. Para itong sapot ng gagamba na binabalot sa kanilang sarili. Ginagawa nila ito bilang proteksyon o takip sa mga predator. Mananatili siya doon hanggang 2 linggo. Pagkatapos, magiging ganap na butterfly moth. Pero nakakalungkot, hindi na niya mararanasan ang magkapakpak. Dahil hindi maaaring maputol ang malasinulid na cocoon. Kailangan na silang lutuin para makuha ang hibla ng seda o silk. Naririnig mo na may laman sa loob. Ibig sabihin yung cocoon, itong cocoon na to, yung laman sa loob dried na rin. Dahil dry na siya, yung dating larva natin, ayun na, nasa loob na, nag-dry up na. Alam nyo ba, kapag hinimay-himay natin yan, na yung mga hibla tayo makukuha dyan eh. Pag hinimay-himay nyo yung mga hibla na yan, kaya niyang umabot ng 800 to 1,500 meters. 1.5 kilometro, yung pinakamahaba. Grabe ang haba, no? Ginawa lang niya yan for 3 days. Dadalhin ang mga cocoon sa processing machine para gawing silk fiber sa La Union. Yung mga cocoon na nakuha natin sa Benguet, dadalhin niyan dito, ibababa dito sa La Union. Lalagay nila dito sa mga makina kagaya nito at ibababa nila sa tubig para lumambot. Ito yung mga natira na mga hindi na nila makuha. Pag wala na sila makuha ang hibla, ito na. Sa loob niyan, andyan yung pupa. So, ito yung mga pupa. So, dahil kinuha natin sila, hindi na nila na-complete yung life cycle nila. Ang daming proseso mula dun sa cocoon, mula dun sa pag-harvest natin. Pagkatapos, mano-mano itong hahabiin hanggang sa maging tela. Nagsimula ang industriya ng silk sa China 5,000 taon na ang nakararaan. Imbis na sa wild ang mga silkworm noon, ginagawa itong domesticated o hawak na ng tao ang buhay nila. Hanggang ngayon, kinikilala pa rin ang ganitong industriya. Ito yung ngayon, yung gagawin nila bilang damit. Yung Pilipinas daw is one of the best producers of silk textile in the whole world. Kumpara sa mga plastic na sangkap ng ilang damit, mas environment friendly raw ito. Ang silkworm ang gumagawa ng silk, which is a protein fiber. Ito ay hindi katulad ng polyester na hindi nade-degrade. Ang ating silk ay nade-degrade in time. Bukod sa paggawa ng seda, ginagamit din ang silk sa medisina, gaya ng sinulid na gamit sa pagtahi ng sugat. Ang mga patay na pupa naman, pinag-aaralan pa kung paano magiging protein source o pagkain ng tao. Habang pinagmamasdan ko ang maliliit na nilalang na ito, napahanga ako sa kanilang abilidad. Lalo na sa sakripisyo na kailangan nilang gawin para makagawa ng silk fiber. Talagang that's incredible! Kaya sa bawat seda na ating suot, lagi nating isipin at pahalagahan ang mabusisi at masinsi na trabaho ng mga munting nilalang. Sa Balabac, Palawan, tila may aninong palaging nakasunod sa mga dumaraang bangka. Ang ilog ng Rabor, hindi lang daw highway para sa mabangka, kundi pati sa mga buhaya. Buhaya, naka-ano siya, nakabas.
Habang naglalakad, hinahanap ko yung sapa. Ito yung nakita ko. Paglakad ko pa lang doon, nakita ko na itong reptile. May stripe sa buntot. Sabi ko, oh my God. Siguro, akala ng mga kasama ko nagbibiro ko. This is tunay. So maybe this is around 6 to 7 feet. Kahit ganyan kaliit yan, hindi ko kayang i-wrestle mag-isa yan. Busog, pero kailangang matunaw ang kinain. Ang diskarte, pagpapainit o basking. Kung sa tao, para lang silang nagpapapawis. Kaya ang ilang buhaya, sa init, nakabuka pa ang bibig. Pero mas madali raw magpalamig kung nakalublob sa ilog. Ang ilog ng Rabor, sanktuaryo para sa mga buhaya. Panganib man para sa iba ang kanilang presensya, pero sa mga taga-Balabac, normal lang na makasabay at makita nila ang mga buhaya. Pagdating sa barangay, kabi-kabila ang babala na aming nakikita. Maya-maya pa, isang buhaya ang bumungad sa amin. Kita mo ito, it's very near the school. Kaya may mga signages doon na babala, may buhaya. Ayun, may mga barbed wire na silang linagay. But that only shows na the community is coexisting with the crocodile with certain mga warning, dapat huwag pupunta dito sa area, lalong-lalo na yung mga bata. Ang buhaya mukhang mahiyain. Agad din itong bumaba at lumublob sa ilog. Pero may isang malaking buhaya raw na nakunan na mukhang nakikipag-away. Siya si Itim kung tawagin ng mga taga rito. Naglagay kami ng camera trap sa paborito niyang pahingahan para makunan ang kanyang kilos. Ang buhayang si Itim, halos araw-araw raw nilang nakikita at tila lumalapit sa komunidad. May parte po na minsan natatakot rin po sila, pero parang normal na rin po sa kanila kasi kadalasan na po nandyan na po yan sila eh. Ayon kay Kiram, wala pang naitalang pag-atake sa kanilang barangay dahil hindi nila ito pinapakailaman. Pag sa amin pong mga tribong mulbog po, bawal po silang pasakitan po kasi po ang kasabihan po sa mulbog ay gumaganti po raw yan sila pag kinasaktan. Paniwala ng mga residente, lolo nila ang mga buhaya. Kaya ganun na lang ang respeto nila sa tuwing dumaraan ito sa ilog. Sa oras na wala si Itim sa kanyang pahingahan, susubukan namin maglagay ng camera trap para makunan ang pag-uugali ng buhaya. Dito daw, nagdaduck yung pinakamalaking crocodile, si Itim kung tawagin nila, no? So, nag-set up tayo. But imagine, I'm here where the territory of the saltwater crocodile. Nandyan lang siya, nakakatakot na nandito ako nakatungtong malayo sa bangka. This is really amazing. It can be scary kasi nandito kami sa gitna ng river kung saan inhabited siya by crocodiles. So what we're doing is we're trying to spot for eye shines. Dahil pag nailawan natin yung mata nila, kumikislap din sila. Technically, pwede tayong sunggabin dito. Makalipas ang 2 araw, binalikan namin ang camera trap.
Ayun! Ang haba, ang itim. Dumaan ang haba. Lutang na lutang siya Sa isang online post na nag-viral, parehong buhaya rin daw ang nakita ng gurong si Melanie nitong Abril na tila nakikipag-away sa isa pang buhaya. Habang pauwi sa Rebor, si Melanie nakapwesto pa malapit mismo sa tabi ng buhaya. Wag, please. Nag-aaway. Ayun na nga, naka-video na. So, yung nakita naming video na pinost mo, that was really amazing, ano? Parang sobrang tabing-tabi mo yung crocodile dun sa Rebor. Yung makasalubong po na ganun, bihira naman po yung malalaki. Pero madalas po namin sila nakikita sa gilid. Pero yung ganun po kalapit, first time po yun. Nung nakita mo, ano yung nararamdaman mo nung binibideo mo? Noong una po wala. Normal lang po na nakikita namin yung crocs. Normal lang na parang usual lang. Pero nung sobrang lapit na, medyo kinabahan po kami ng konti kasi baka paluin yung bangka namin ganun. Dati mas natatakot po ako pero ngayon natatakot pa rin pero hindi na po ganun. Sa araw-araw na pagtatagpo ng mga residente at buhaya, naging normal na lang sa kanila ang makakita ng buhaya. Pero ang mga buhaya, nag-aaway nga ba? Paliwanag ng isang wildlife biologist na si Rainier Manalo, nagliligawan umano ang mga ito. Pero kung mapapansin po natin, Doc, yung video na pinalabas yung nag-viral, sa malayo pa lang makikita natin dalawa yung crocodile eh. May isang malayo na parang female, as ito yung malaki. Maaring nagme-mate sila. Sa lugar kung saan malayang nakakagalaw ang mga buhaya nang malapit sa mga tao, may paalala ang mga eksperto. Yung nakita na nila yung crocodile, yung medyo malaking crocodile, ang ginawa nung boat operator, halos sinabayan niya pa. Maring magkaroon ng problema kung nagulat yung buhaya. Hindi naman papunta sa kanila, kumbaga magkakaroon sila ng gulatan. Maari siguro nilang gawin, pag nakita nila yung crocodile sa malayo, pwede na sila nilang mag-minor na o mag-slow down na. Pero siyempre yung bangka naman, mahirap yung bawasan ng bilis kung talagang mapabilis na yung takbo. Kailangan niya lang po na ilayo doon sa direksyon ng crocodile. Pwede kasi silang mahampas ng buntot nito. Bukod sa magagandang dagat ng Balabac, unti-unti rin itong nakikilala dahil sa mga buhaya. Kaya ang ilang turista, sabik na makakita nito sa wild. Karamihan po talaga mga foreigner. Pag nakakita sila, ma'am, yun lang na wow, parang na-amaze na sila. Aminado ang mga bangkero na delikado ito at hindi pa aprobado ng lokal na gobyerno ang ganitong uri ng turismo. Alam naman namin bawal, ma'am. Delikado rin po kasi talaga. Pero pag nagre-request po yung guest, actually wala po nyo po makikita sa package yung crocodile watching sa itinerary namin. Pero minsan po kasi may mga guest tayo na nagpupumilit. Dahil sa dumaraming request, pinag-iisipan na rin ito ng otoridad. Nasa plano ba rin dito na mag-create ng tourist attraction yung crocodile watching? Opo, nasa plano yan siya. Actually, pinaplano na rin talaga siya ng PCSD na mag-conduct ng training doon sa mga boatkeeper na mag-handle ng crocodile watching. Marami pang assessment na kailangan gawain para matuloy yung programa. Ilang dekada ang inilaan ng mga eksperto pati ng mga residente bago naintindihan ang gawi at kahalagahan ng mga buhaya. Humupa man ang bilang ng pag-atake nito, ang pagbubukas ng kanilang presensya sa turismo ay di biro. Lalo na't kaligtasan ng parehong tao at hayop ang nakasalalay rito. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.